Tinapos ko na pala makurang palitada yung dalawang block ng pader. Kaya naman niliaut ko na itong maliit na poste at ang isang biga. May dati na pala tumakurang ng palitada pero muli ko binakbak. So dahil sa taas kasi mayroon na siyang palitada. Tapos yun na rin susundan natin para pantay siyang tingnan. So dahil sobra nga yung dating rebukada, kaya naman tinanggal ko para pantayin. So dito para maging tuwid at magandang tingnan, nilagyan ko ng tansi at hinulugan. Para naman sa ganun, hindi masagawang tingnan. Tapos tinapalan ko lang pang rebukada. Dahil maliit lang nga ito kaya mabilis na natin ito matatapos. Sa palagay ko siguro mahigit kumulang. Basta mabilis na ito matatapos. Dahil ang galawan ng gumagawa ay pang professional na. Yung tipong kaya makipagsabayan kahit kaninong mason. Oh, wag niyo subukan na, baka mapaya lang kayo. Hindi, joke lang mga koragon, baka sabihin niyo mayabang na tayo. Meron kasing isa sa atin nag-comment doon sa pinakita natin ng unang video na mahinang klaseng isang mason daw kapag pahid ang ginamit sa pagpapalitan ng mga wool dahil hindi na dumidikit at kapak. Wede nga. Kung kayo siguro ang gagawa. Unang-una, kapag hindi dumikit yung palitada, ibig sabihin matlabang yung halo nyo ng simento. Pangalawa, pangit gamitin ng pagpapahid kung puro kantuan ang ginagawa nyo, tulad na lang ng poste, biga, overhead ng mga bintana, at sa mga sulok. Sa pagpapalitada, maraming diskarte at pamamaraan. Depende na lang kung saan mo nakasanayan. Kung dun ba sa pangkuyakoy na galawan o pampakyawan. Kung pangkuyakoy lang talaga natutunan mo at na-perfect mo, kawawa ka lang at mapag-iiwanan ka kung mabilis gumalaw, madiskarte at pulidong gumawa. Yung tipong pumpitik mo na o tapal mo na ng halo, magiging katumbas lang ng isang pahid na dila. Sanayin nyo kasi yung sarili nyo na hindi puro tapal lang, lalong-lalo na kapag wall na maluluwang ang yung papalitadahan. Gamitan nyo ng pahid para mas mabilis at di kayo mapag-iwanan ng yung kasama sa pagpapalitada. Pagdating naman tulad itong mga kantuhan, diskarte rin ang kailangan at konting tiyaga para makuha mo ng tama at maayos. Lalong-lalo na sa overhead ng biga at mga bintana. Dapat hindi ka rin mainipin para hindi lagi nalalaglag at matapos mo na mas maaga. Sabi nga, lamang ang maraming experience at maraming alam. Huwag lang yung nag-aalam-alaman at nagagaling-galingan pagdating sa kwentuhan. Tapos pag aktualan na, wala na, butatana. Dahil makikita yan sa gawa, hindi naman sa salita. Pero bago ang lahat, dahil nakarating ka sa bidyong ito, Koragon, follow mo na ang aming Facebook page. At kung nakapollow ka na, isang like naman dyan. Share mo na rin para marami pang makapanood. Okay ba? So dito malapit ko na palang matapos yung poste. Malapit lang matapos kasi binuli ko na. Tapos ito kinakantuan ko na. Makatapos ito susunod natin yung biga para matapos na rin at makagawa pa tayo ng iba pa. Pag matapos ko pala to, mag-asintala pa pala ako sa may harapan. Mga 4 na patong para sa magiging balkon na iupuan. Tapos pakasintala natin, susundan na natin ang palitada kahit masapa. Kaya naman kasi palitada dahil sobrang init pa ng panahon ngayon. Mabilis lang naman matuyo dahil 4 na pato lang naman kasi nalo block. Tapos puporma na bubuhusan para magiging upuan. Shoutout nga pala sa mga followers natin na mga nag-share ng aking mga video. At shoutout din sa madalas manood ng video ko at mga nagko-comment. 17 followers na pala tayo mag-18 na. Dahil yan mga korago sa supportan nyo. So dito ito malapit lang pala tayo matapos na ating bigang ino-overheadan. Kung makapansin nyo may dati ng palitada kayo na sinusundan natin. Tapos kinuha rin natin yung kapal para parehas yung kapal ng poste at biga. Katapos kong bulihin so ito kinakantuan ko na. Tinatabas ko ng sobra ayon sa tansi. So mas maganda may bara kayong ganito kahaba at magaan lang para madaling mo lang mahawakan. At hindi ka rin gano'ng mahirap kapag hinawakan mo lang ng isang kamay. Pagkatapos basahin so ito rodelayin na natin. Rodelayin na para lumabas na yung kanto. Yung gawa pala natin ay kiss-kiss pahid lang. Kiss-kiss pahid lang kasi hindi na uso yung mga puro. So kaya dapat maayos yung paggagawa para pag in-skim coat, hindi na sila mahirapan magkanto pa. So paano mga koragon, tapos na naman itong ginagawa natin. Supportan nyo lang mga koragon, marami pa ako sa inyo ipapakita.